Sa nangyaring insidente sa pagitan ni Ian Sanggalang at Aaron Fuller, nagbigay ng pahayag si Coach Cheng Giao at ayon sa kanya, sinadya ito ni Ian Sanggalang. Ibinunyag naman ni Coach Chito Victolero ang aktibong partisipasyon ni RSA at Al Francis Chua sa pagpapalit ng import. Ang ilang netizen hindi naniniwalang sinadya ni Ian Sanggalang ang insidente. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pinadapa ng Magnolia ang rain or shine sa ikalawang bakbakan sa quarterfinals. Pero ayon sa ilang nakasaksi ng laban, hindi ito dapat ipagbunyi ng grupo ni Coach Chito Victolero, bunga ng insidenteng sangkot si Aaron Fuller at Ian Sanggalang. Tanong, ano ang nakita ng grupo ni Coach Cheng sa nangyari kay Fuller at Ian Sanggalang? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Cheng sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Pinanood namin yung video at sa tingin ko kailangan talaga to ng investigasyon. Parang extra motion talaga siya. So let's see kung ano yung stand ng PBA dito. Nung nakausap namin si Aaron, pumasok daw talaga yung daliri ni Ian sa loob ng mata niya. Hindi yung nagasgas lang or nakalmot lang. Grabe po talaga yung nangyari kagabi. Imagine first quarter pa lang po yun. Pero may ganun na kagad, di ba? Tingnan po natin ulit yung video. Kung makikita natin, honest defense lang talagang ginawa dyan ni Aaron Fuller. Normal yung kilos, walang anumang kakaiba sa kanya, di ba? Sa panig naman ni Ian Sanggalang, okay pa rin ang galaw niya dyan sa eksenang yan. Nung aangat na si Ian, nahuli ni Fuller yung bola kasabay ng pagdapo ng kamay ni Fuller sa braso ni Ian. Tapos yan, nagkaroon na ng insidente. Makikita natin dito yung pagkakaroon ng parang peace sign ni Ian Sanggalang. Ang problema, napunta yon sa pwesto ni Fuller at sakto diretso sa mata. At base sa kwento ni Coach Cheng, pumasok daw mga daliri ni Ian sa mga mata ni Aaron Fuller. Ibig sabihin, ganun katindi yung eksenang yon. Hindi raw gasgas or kalmot lang yun nangyari doon. Siyempre, hindi natin alam talaga kung bakit may ganun, di ba? Pero siguro, sa bilis ng pangyayari, sa init ng bakbakan, hindi mo talaga may iwasan yung ganun. Pero matindi kasi yung tama, base kay Coach Cheng. Sa patuloy na pahayag ni Coach Cheng, tahasan na nitong binanatan si Ian Sanggalang nang sabihin nitong sinadya ng bata ni Coach Chito Victolero ang nasabing insidente base umano sa napanood nilang video kasabay ng pag-aming ilalagay ng insidenteng ito ang kanyang grupo sa hindi magandang sitwasyon sa serye. Tutukan po natin si Coach Cheng sa report ni Homer Sison sa Spin. Sinadya ni Ian Sanggalang na tusukin ang mata ni Fuller. Pinanood namin ulit yung video Namamaga at sumasakit yung kaliwang mata ni Fuller. Nalalagay kami sa alanganin sa serye na to dahil maaaring hindi na namin siya makasama sa kabuuan ng serye. Nakakadismaya na may mga taong handang ipagsapalaran na bulagin ng ibang player para lamang makalamang sa larong basketball. Ayon po yun, base sa inilabas na pahayag ni Coach Cheng, sinadya umanong tusukin ni Ian Sanggalang ang mata ni Aaron Fuller. Seryoso yung akusasyon, pero seryoso din kasi yung nangyari doon. Tapos double black eye pa si Coach Cheng at Aaron Fuller. Una kasi bukod sa nasaktan si Fuller, natalo sila. Pangalawa, posibleng hindi na nila makasama sa kabuuan ng series itong si Fuller. Ang problema, base na rin sa pahayag ni Coach Cheng, hindi basta-basta na makakakuha o makapagpapadala ka kagad ng isang import ng ganong kabilis. Suma total, pwede maglaro ang rain or shine nang walang import sa kasalukuyang ginaganap na quarter-final series ng PBA Governors Cup. At kapag nangyari yan, magiging bentahin ng grupo ni Coach Chito yan. Kagabi lang nagpakita na ng tigas yung bago nilang import, si Jabari Bird. Nagtala siya kagad ng 22 points, 13 rebounds matapos niyang palitan si Rice. Umpisa pa lang yan or unang laro pa lang ni Jabari Bird, may kumpiyansa na kagad siya. At dahil dyan, tagilid talaga mga bata ni Coach Cheng Giao na nanguna sa elimination round. So sana hindi ganun kaseryoso yung nangyari kay Aaron Fuller kasi match na match yung laro niya dito sa rain or shine. Habang hindi alam ni Coach Cheng kung mananatili or hindi si Aaron Fuller sa kanilang grupo bunga ng insidente, ibinunyag naman ni Coach Chito Victolero ang aktibong partisipasyon ng kanilang big boss na si Ramon S. Ang at Al Francis Chua sa pagkuha kay Jabari Bird para sa gupay ng rain or shine. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Pao Ambat ng One Sports. Kailangan namin talaga na makapagpadala ng import at nagpapasalamat kami kay Boss Al Chua at kay Boss RSA at sa management dahil patuloy nila kaming sinusuportahan. Walang kasiguraduhan kung aabot to ng ilang mga laro pero patuloy lang ang pagpapadala ni Boss RSA at Boss Al ng import sa amin para mabigyan kami ng pagkakataong makalaban sa mas mataas na level laban sa rain or shine. Well, ano pa ba aasahan natin sa tropa ng SMC or sa SMC management, di ba? Hindi naman talaga sila magpapadihado kung import ang pag-uusapan. Maghahanap talaga sila ng fit sa kanilang team. And the rest is history. Nanalasa si Jabari Bird
versus rain or shine habang wala si Aaron Fuller dahil sa tinamong injury. Pero tama din yung sinabi ni Coach Chito. Hindi nila alam kung ilang laro yan or hindi nila alam kung makukuha nila ang quarterfinals. Posible kasi na makabalik ang rain or shine sakaling maging okay ang lagay ni Fuller, di ba? Pero kung hindi siya maging okay, doon magkakaroon ng problema talaga si Coach Cheng. While si Coach Chito, posibleng manalasa or iwan ang grupo ni Coach Cheng sa quarterfinals. Kita naman kasi natin yung nangyari, di ba? Kung walang import ang isang team, mahirap makasabay sa kalaban. So, tagilid talaga dito sa series na tong rain or shine kung hindi nila magagawa ng paraan si Fuller or kung hindi sila makakakuha ng bagong import. Walang dudang mabigat ang haharapin ng rain or shine sakaling hindi makapaglaro si Aaron Fuller. Para naman sa iba, nakikita nilang sinadya at hindi sinadya ni Ian Sanggalang nasaktan ang import ng rain or shine. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang ilang netizen sa kanilang official Twitter or X account. Si Anonymous number 1, hindi nga known na dirty player but it doesn't mean na hindi makagawa ng ganito. Tignan nyo daliri niya papuntang mata ni Fuller. Baka napikon si Ian sa depensa. Na-attempt na magawa yan. Ako, pag naganyan ako, hindi mapunta daliri ko sa mata ng opposing player. So mula kay Anonymous number 1, hindi siya naniniwala na hindi magagawa ni Ian Sanggalang yung nangyari. Okay, sabihin na natin ayon sa kanya na hindi nga known na dirty player. Pero nangyayari umano yun ayon na rin kay Anonymous number 1. Si Anonymous number 2, tingnan natin yung sinasabi niya rito. Knowing Ian Sanggalang in his entire career, he is not a dirty player. That incident is unintentional. Knowing Coach Cheng, mind games lang yan. So naniniwala siya na hindi intensyon nasaktan ni Ian Sanggalang si Aaron Fuller. Mind games lang ang nakikita niya rito. Si Anonymous number 3, tingnan natin ang sinasabi niya. Unintentional. Iiwas sana ni Sanggalang yung bola kaso na-swipe ni Fuller. Kaya medyo nag-ibang direction yung pag-swing ng kamay ni Sanggalang. So naniniwala din si Anonymous number 3 na hindi intention or unintentional ang ginawa ni Ian Sanggalang kay Aaron Fuller. Yan yung mga pahayag ng ilan sa ating mga kababayan tungkol sa nakita nilang eksena. Base sa kanila, hindi naman sinadya at meron nagsasabi na sinadya ni Ian Sanggalang yung nasabing pangyayari. Pero siguro, iwan na lang natin ang lahat ng yan sa pamunuan ng PBA kung sakali magkandak sila ng investigasyon sa issue. So guys, maraming salamat.